obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Sinasabi nila publicly. Teaser lang yun. Easy. Ganyan talaga. Uso yan. Kailangan may teaser. Diba, RJ? Kailangan ganun. Tuloy. Tanong ko lang po kasi parang galing po sa statement ng father po ninyo, former President Rodrigo Duterte, there is like an obsession of this current administration, except from you, po, Madam, no, to demonize Pastor ACQ. So, ang tanong, demonize Pastor ACQ. Sabi ni PRRD daw. Yan yung tanong kay BP Sara Duterte. Gets nyo? Okay? Yan yung context. Yan ang context. Hindi ang context yung iba. Kasi sa GMA iba yung pinasok nila yan sa ibang context. Ayaw nilang anuhin yung KOJC. Kaya ito, tuloy. Yan ang context ng tanong ha. Ito yung sagot niya. How do you see this po, Vice? Paano po kaya natin to parang ma-assess para sa point of view po ninyo with regard to this kind of grabe sinabi na J. Guevara, wag pumunta doon, baka pinaiyak mo na naman yun. Kayo talaga pinaiiyak nyo yun. Kawawa na nga yun Kayo na, wag yun, alam mo ako, naawa na ako ha. Mahilig pa naman umiyak yun, tas bigla nyo pinaiiyak pa. Wag nang ganun, iyakin pa naman yun. Diba lagi na lang siyang parang inaapi? Hindi ko alam pero may silang ganun yung parang laging api. Wag nyo nang puntahan doon. Again ha, wag nyo nang puntahan si Bisdak. Pinupuntahan nyo pa Tapos ginagalit nyo pa. Lalong lalong mapipikon yun. Iiyak yun, baka magsumbong yun. Diba kung kanino. Wag nyo nang puntahan. Okay? Tapos bigla kayong babalik lang dito. Pupuntahan nyo doon para mang-asar lang. Wag nyo nang puntahan ha, okay? Of obsession daw po. Oo, ganun yung, tulad ng sagot ko kanina, ganun yung tingin ko. He suffers from 2 poison arrows. Ganun yung, tulad nung sagot ko kanina, yun yung sinagot niya kanina, yung part na yan. Na talagang binabanata ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte, it is because gusto nila magpatuloy at any threat, including Pastor Kibuloy. Yun yung sinasabi ni BP Sara dito. Including Pastor Kibuloy and anyone na nakadikit kay Pangulong Duterte ay binabanatan kasi nga gusto nila magpatuloy. So any threat to them, kailangan nilang pabagsakin. Yun ang sinasabi ni BP Sara Duterte dito. Na nag-align, gustong may politika doon. Allied siya sa mga Dutertes. Ang mga Dutertes gusto pabagsakin, klaro naman yan. Nakikita naman natin sa mga pronouncements ng iba't ibang politiko. Gusto pabagsakin at meron din siyang legal problems doon sa United States of America. So, yan yung burden ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. So, Vice, how can we try to ease that burden po? Kasi parang sa side po kasi namin sa KOJC, Vice. Ayan ha. Mismo ang nagtatanong ay from KOJC. Sa side po namin mga KOJC. Ayan na, diretso na yung tanungan. So talagang sinegway ng GMA na mawala doon sa issue ng KOJC. Tapos kinat lang yung part na to. Siyempre, in behalf po sa lahat ng mga members din po ng KOJC po, ma'am, there are... Ayan gumamit siya ng in behalf. Pag ibig sabihin ng in behalf, parang yung in behalf ni BMR. Di ba? Ginamit siya ng in behalf. Ito, gumamit din. Ibig sabihin, talagang taga KOJC siya. Threats po kasi na babalik po yung mga police to serve the warrant again and to implement excessive force. So paano kaya makakalma yung mga nasa KOJC po, Vice? Ang sinabi ko unang-unang kanina, dapat kalma lang, mga Dabawenyo, kalma. Mga citizens ng Kingdom of Jesus Christ. Mga taga Kingdom of Jesus Christ kalma lang. Ano ibig sabihin ng kalma lang? Kalma lang. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman
naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kaya ka nasasabihan ni Mike Labing bakla eh. Bakit ba? Gusto kong umiri-iri. Kasi hindi ako makasayaw dito. So iiri-iri na lang ako, di ba? Kasi ang liit ng lugar ko dito, hindi ako makagalaw-galaw, di ba? So parang sumasayaw ka na rin yung pagka umiiri-iri ka. Isa pa. Okay? Sabay-sabay. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yan ang tinatawag na Mike Labi dance. Gago! Mike Labi dance. Kalma. Tuloy. Naglalaway na si Mike Labi. Mike Labi, walang gayahan ha. Christ. No. Pag nag-implement kasi ng search warrant or warrant of arrest, may rules kasi yan, sa batas kung anong dapat gawin ng pulis. Kaya ang advice ko sa Kingdom of Jesus Christ is paniguraduhin na kapag nag-implement ng search warrant or warrant of arrest, meron doong abogado or merong na-brief ng abogado kung ano yung mga rules of engagement sa implementation. Sabi nito isa, Banat bay, may nanonood ng mga taga KOJC, behave. Mga taga KOJC, kilala nyo naman ako eh. Mapagbiro ako eh, di ba? Sumasayaw-sayaw nga ako eh. Huwag nyo nang siniseryoso ako, ha? Joke lang po, mahal ko po kayo mga taga KOJC. Lalong-lalo na galing sa side ng Philippine National Police. Labas doon, pwede nang magreklamo or pwede nang maghain ng kaso ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa kung meron mang sinasabi na excessive use of force, pwede nang maghain ng reklamo ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Thank you po, ma'am. Last two pahabol na questions, ma'am. Regarding lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros na as long nandyan po kayo sa posisyon, may threat po, may banta po ng mga Duterte. Oh, yes. Oh, that is an example of sinabi ko kasi sa inyo kanina na let me use the word of former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Sinasabi nila publicly. And speaking of obsessed, ma'am, si Trillanes po filed a case against Congressman obsessed Attorney Mans kay former President Rodrigo Duterte. Then, what's your comment on this po? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte, no? Cannot speak for Congressman Paulo Duterte. I cannot speak for my husband, Mans Carpio. Meron naman silang mga sariling statements ata nila. Pero si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Si Risa Hontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Ay, grabe. Yun ang pinakamatinding pitik doon. Parang natulala yung nagtanong eh. Kasi si Trillanes daw, matagal naman na yan. Mula nung tinanggihan ni Pangulong Duterte na maging Vice President niya yon. Kasi tandaan niyo, di ba sinabi ni Pangulong Duterte, lumapit sa akin yan. May picture pa nga yan eh. Lumapit sa akin yan at saka nag-a-apply na siya maging Vice President ko. Tapos, tinanggihan ko. Nung tinanggihan ko, ayan, nagsimula na ho siyang magsalita ng kung ano-ano. So, natural lang daw
normal na matagal na silang binabanatan niya ni Trillanes. Hanggang ngayon, paulit-ulit hindi makapag-move on. Sabi nga, parang jowang hindi makapag-move on. Putang, sabi ko na nga ba, mga ganyan-ganyan. Alam mo, ito ha, payo ko lang sa mga ano dyan, mga ex. Anak, may ex ka talagang nalaalaman, parang, hindi, payo ko lang sa mga ex, ha. Pag sinabi ng ex, ang ibig sabihin ng ex, X ka na. X na, tanggapin mo na lang yun. Ibig sabihin may ibang mahal na. Wag na tayong pabalik-balik pa, paulit-ulit pa, may mga uling hirit pa. Ex na nga eh. Move on ka na kasi nag-move on na yung tao, di ba? Wag na yung hanggang ngayon naghahabol ka pa. Hanggang ngayon mainit pa rin ang ulo mo pag nakikita mong maligaya na siya sa iba. Oh, di ba? Ex na eh. X ka na. Ibig sabihin ng ex, exit na. Di ba? Ganun po ganun po yung yun, sabi nito isa, hindi po ex si Trillanes. Busted po siya. Mas malala yun. Pag busted ka, ay wala na. Ang tawag doon, tanggap-tanggap din pag may time. Di ba? Tanggap-tanggap din pag may time. Pag binasted ka na, ibig sabihin nun, in the first place, ayaw sa'yo. Ibig sabihin nun, talagang pinandirian ka. Oh. Hindi, ako, sa tingin ko talaga to si Trillanes, kaya ganito yan. Hindi, alam mo, si Trillanes kaya ganyan yan. Kasi ano siya, para bagang, ganun, tinanggihan mo ko. So, parang inilagay niya ng misyon sa buhay niya, naguluhin ng mga Duterte. Mission niya na sa buhay yan eh. Hanggang dala niya na yan, hanggang sa huling hininga niya, na guluhin ng mga Duterte, sirain ng mga Duterte, ang lahat ng kaalyado niya, Pastor Kibuloy, si Banatbay, sinama pa. Ikaw naman Trillanes, pati ko sinama mo. Wala naman ako, bakit pati ko sinasama mo sa mga ganyan mo? Alam mo, tuwing nalalaman ng mga tao na may demanda ikaw sa akin, nagtataka sila eh. Sabi, pati ba naman ikaw dinimanda? Sabi ko, hindi ko rin maintindihan eh. Medyo iba na talaga ang isip nito ni Trillanes. Medyo ano na talaga. Oh, tapos kaya ganyan niya si Trillanes. Pero ang pinakamalupit dito, ang pinakamatinding masasabi nating pang-iinsulto dito ay yung tawaging kang babaeng Trillanes. Pag ikaw tinawag na babaeng Trillanes, hindi. Pag tinawag kang babaeng Trillanes, ikaw na ang pinakamalala. Hindi, yun ang talaga. Oh. Tanungin ko kayo mga kababaihan, gusto nyo bang tawagin ko kayong babaeng Trillanes? Anong definisyon ng babaeng Trillanes? Hindi. Oh, di ba? Kayo ang ibig sabihin nun? Kayo ang pinaka-toxic na jowa sa mundong ito, di ba? Oh, yun ang totoo. Gago!